Tayo ay magdiriwang na naman ng Kapaskuhan. Merry Christmas! Pero minsan, meron talagang ibang parang gustong gawing telenovela ang mga holidays. Let's talk about ways kung paano mo sisirain ang pagdiriwang ng Pasko. Part 3. Hindi naman natin sinasadya to pero talagang may mga actions na nagdadala ng tension imbis na celebration. Kaya iwasan natin ang mga ito para mas maging masaya at meaningful yung pagdiriwang natin ng Pasko. Una, holiday gossip galore. Holiday na holiday, chismis ka pa rin, tita. Christmas celebration to, hindi to Marites Convention. Pangalawa, one-upmanship sa kwentuhan. Ang lalim, no? Yan. Ako nga, ganito ginawa ko eh. Kailangan ba lagi kang bida sa kwento? Pwede kaya magbigay ka naman ng chance sa iba? Pangatlo, budget shaming. Ano? Yan lang kaya mo? Grabe ka naman. Ang Pasko ay tungkol sa pagmamahal at hindi sa presyo ng regalo. Pang-apat, ignoring boundaries. We have to respect personal choices. Hindi kailangan ng approval mo. Pang-lima, public family drama. Kung may mga issue tayo sa pamilya, ayusin natin to in private at wag nating gawing public entertainment. Let's make this Christmas season healing and not hurting. Isipin natin ang impact ng bawat salita at kilos natin. Dahil ang tunay na diwa ng Pasko ay pagmamahal at respeto. For more tips on maintaining healthy relationships and how to deal with holiday stress, i-like nyo lang and follow ang U-Drive group page. Ako si Poy Dilara, isang certified trauma specialist. Sama-sama tayong bumuo ng masayang Pasko para sa lahat. Like and follow na para maging bahagi ng isang masayang Pasko. Ako si Poy Dilara, ngayong certified trauma and resilience life coach. Kung nais ninyong magtanong o may mga hinanaing kayo na gusto ninyong sagutin in a trauma-informed way, mag-comment lang kayo.